Magandang araw, gabi, hapon. Basta kung anong oras man to pinapanood mga tropa. Mabuhay po tayong lahat. Nandito po kami sa Brandon. Kasama ko ang mga kasama ko sa bahay. Dahil kami mag-happy hindi, magsha-shopping lang kami. O kaya bili-bili ng kung ano-ano. Nagugutom na kami. So kailangan muna namin kumain dito sa Lee's Buffet. Grabe, sana may libre ako rito. Ang tagal ko nang minamarket to. Thank you po. Welcome to Jollibee. Okay ka lang? Okay lang guys. Parang medyo kweng-kweng kami. Nag-happy kasi sila kagabi. Medyo nasobrahan. Konti lang guys. Konti lang. Konti na lang. Sobra na. Sabi? Day, joke lang. Kain po tayo mga tropa. Kain na boys. Kain. Ayun o. Si Mark nga pala, bagong-bago. Mga ilang buwan ka na? Isa pa lang guys. Isang buwan pa lang. Ayun. Luis, enjoy the food. From the Philippines. Yeah, fresh from the Philippines. Cargador. Nakamustahin natin siya sa experience siya ngayon kasi may isang buwan na siya. So, alamin natin para ma-update yung mga gustong pumunta rito. Para masabi niya yung katotohanan, hindi lang yung akala nila pera-pera lang. Totoo yan. Kaya handa mo yung katawan nyo. Kumain na yung gulay dyan. Ang gulay dito. So yun, kain na po muna kami. Saan palik ka man ng mundo at kung anong oras mo man ito pinapanood, Mabuhay. po tayong lahat mga katropa. Grabeng ganda. Tapos na kaming kumain. Grabe, busog. Sobra. At talagang naparami na naman yung kain. So, ngayon nandito kami sa Shoppers Mall at magsha-shopping syempre ng mga kung ano-ano, kets-kets. Ganun. Nga pala, di ba nung may mga bali-balita rito na marami ang mga pinapauwi na galing dito sa Canada, pinapauwi na yung mga Pilipino sa Pilipinas syempre. Nakakalungkot na marami sa mga kababayan nating Pilipino na nakabuild na sila ng mga buhay nila dito. Lalo na yung mga anak nila naka-adjust na dito. Gusto na nila dito sa Canada. Pero wala silang choice mag-stay dito kasi wala silang status, hindi sila PR. Wala silang way para makapag-PR. So, kailangan nilang bumalik sa Pilipinas kasi papauwiin sila ng immigration. Ngayon, mayroon din mga Pilipino rito sa amin, lalo na sa amin. Meron sinasayang yung pagkakataon na nandito na sa Canada pero umuuwi pa kasi hindi nila nakakaya yung trabaho rito. May mga kilala ko, meron din nag-PPM sa akin na sabi niya, yung anak daw niya is uwi na ng Pilipinas kasi hindi daw niya kaya yung trabaho dito. Kasi yun nga, akala nila madali lang ang buhay dito. Sayang yung opportunity na nandito. Ang dami mga TFW na gustong mag-stay dito. Pero yung kabayan natin na to talagang umuwi at nasayang yung pagkakataon na nandito na siya sa Canada. Ito po, may nakita kaming artista rito na taga Batangas. Ay, nawawala ka ha. Kung sino man taga Batangas dyan, ito po yung inyong kababayan. Ala ba't nalita ka ha? Ganda ng araw. Di ba sabi ko sa inyo kanina, nung tanghali alas 12, dyan lang yung araw, di ba? Hanggang ngayon, tingnan mo, dyan lang. So, dyan lang din nag-sunset. So, ito po yung ating poging-poging si Angelo. At ating photographer. Dito na kami sa Walmart. Hindi na ako napag-vlog dun sa kasi mga putol-putol yung video ko eh. Saka marami akong nakitang mga sale. Pero meron din nabili, konti lang. So magsha-shopping kami, grocery lang dito nila Angelo. Ito pala si Mark. Yan si Mark at saka si Mark pala at saka si Angelo. Meron pala silang kaibigan na nandito rin sa Canada. Hindi, wag na nating i-mention yung name. Ang nangyari kasi ganito yan. May nag-PM sa akin na mother ng nagpunta dito sa Canada. Ano siya? MPMP? Oo. MPMP? MPMP. So, kaibigan nila yung pumunta rito.
Ngayon, nag-PM yung mother niya, nasabi niya, ito yung ano niya PM niya. So, sinagot ko na ang trabaho dito, normal na yan. Oo, makaka-adjust din yung katawan mo. Oo. So, Wow. masakit daw yung katawan niya at baka daw may mangyari sa kanya. So, sabi ko, una lang po yan. Mark, gaano ka nakatagal dito ka mo? 1 month pa po, 1 month. Pero nung Magto time, 2 months ngayong 19. pero nung una, Nung una, sobrang hirap talaga. Oo, kasi- Ang katawan. Pero normal lang yun, di ba? Naninibago ka sa trabaho. oo. Di ba? Normal lang yung makasakit ka. Mga 1 to 2 weeks, mawala din yan. Oo, ngayon, magto 2 months ka na ngayon. Pero nakakaantok sa trabaho. Ngayon, nakakaantok na. Hinihikam ka na. Oo, yung 1 to 2 weeks lang, sobrang hirap. Ngayon, kakaantok na. Kakaantok diba? na. Oo, wala na. Yun na, naka-adjust na yung katawan natin. Nung una to, yung pinasok niyang nilagay sa kanya, talagang masakit sa kamay at sa katawan. Anong masakit. reklamo mo kay anong reklamo mo kay Angelo no? Pare, sobrang pawis ko. Nung first break, sobrang parang nagbabasketball. Di magalaw yung kamay ko. Oo, hindi mo magalaw. Sabi ko, ito ba yung trabahong pinasukan natin? Lumipas ng mga ilang linggo, okay na. Sa una lang mahirap, di ba? Eto mga katropa, hindi pa nanakot to. Sinasabi lang namin yung totoo para at least alam nyo yung paghahandaan. Hindi kayo papatayin sa trabaho. Oo. Mahirap lang sa una. Magtutumas na siya, wala na, inaantok na. Oo, kakaantok na. Kakaantok na sa trabaho, di O ba? kasi nag-adjust na. Naka-adjust na yung katawan natin. Nasanay na rin sa Sanay trabaho. na sa trabaho. Yun lang. Yun lang. Parang sa Pilipinas lang din, pag meron kang bagong trabaho, ina-adjust Oh. mo yung katawan mo, Tama, yung pag-iisip mo, Oo, surroundings mo, di ba? oo, tama. Hindi naman lahat makaka-adjust ng Oh. madalian, di ba? Oo. Yun yung mga experience namin. Ganon din naman ako nung una. Talagang hirap na hirap din. Nag-adjust lang yung katawan ko at sana sanay lang. Ngayon, wala na. Ang ano na lang namin ay yung, syempre, pagod na lang. Pero yung sakit sa katawan at parang na-immune na. Yun ang tinatawag namin doon, na-immune. Ang kwento naman sa akin ni Morris, yung sabi ko sa kanya na merong nag-PM sa akin. At nagulat siya nung sinabi ko, yung kwento ko, na yung kwento ko sa'yo, na meron kang sinabing kaibigan mo na umuwi na. Naging small world bigla eh. Oo nga, naging small world bigla nung biglang nakwento ko. Tapos nasabi niya, baka naman yun, ito yung nag-PM sa akin, yung anak niya, sabi niya. Pero matagal niyo nung kilala yun. Tagal na kaming kilala din sa lugar na. Sabi nila, kung alam lang sana nila, di sana, at least na bigyan nilang advice, napigilan nila. Kasi sayang. Ayun din, pero yun talaga eh. Yun ang talagang nila. Yun talaga. Decision eh. Wala tayong mabagawa dyan. Sayang lang talaga. Kasi marami talaga ditong mga TFW na napapauwi at nasasayangan kung bakit sila uuwi. Pero sa amin, sayang lang din yung uuwi na hindi naman nakayanan yung trabaho sa una. Ito yung mga pogi namin kasama sa trabaho. Ito nga pala na nag-uusapan namin yung TFW na umuwi. Okay. Actually, mga kasama ko rin sa trabaho. Brown hat ka pa, di ba? Brown hat, ibig sabihin ng brown hat, probationary. May 4 na buwan na parang training. Then, pag na white hat, yun na yung regular. May nasabi kayo sa akin noon. Ewan ko sa'yo yung kaibigan mo. Na kung tama ba yung pinasok nila. Ngayon, kung ikaw yung nagsabi noon kung sakali lang. Ngayon, anong masasagot mo doon? Tama pa ba yung pinasok nyo? Para sa akin, tama-tama naman eh. Kasi Oo. para sa akin, worth naman lahat eh. Worth it naman. Worth naman dito talaga lahat. Talaga sa una talaga mahirap lang. Kailangan mo na talaga magtiis. Oo, sa Kasi una. iba yung nagbibigay ng ng Canada talaga. Kung talagang magtitiis ka lang, magtiyaga ka lang. Ngayon, may tatanong ako sa'yo. Madami tayong nababalitaan ngayon na umuuwi na TFW, mga students na papauwi. Di ba, yung iba, sasayangan sila. Oo nga. Pag nakakarinig tayo ng mga kababayan nating umuuwi, anong yung nararamdaman natin? Kasi syempre nakakalungkot. Nakakalungkot yun. Dahil syempre andito ka na eh. Oo. Matagal mo pinangarap to. Oo. Yung proseso hindi basta-basta. Oo, tama. Kaya talagang dapat kung nandito ka na, sulitin mo na. Oo. Lahat ng kaya mo, yung best mo, ibigay mo na. Oo, talaga. Ito nga pala, meron akong kababayan na kasama ko sa amin. Hinahanap din, nag-PM na kaibigan namin, tropa namin. JP. Parang naninibago ka na daw. Parang naho-homesick.
Pero wala yun. Basta focus lang sa trabaho, mawawala yung homesick mo. Oo, yun. Kasi sa mga kababayan nating umuwi na katulad naming industrial butcher, may mga umuwi, homesick din yung isa sa mga nagiging reason nila. Number 1 yun. Meron na nakasama namin sa Howden dati. Umuwi na, wala pang 2 months yun. Oo. Kawawa, Umuwi na. sayang. Sayang yung Opportunity. MPMP pa yun. MPNP. Yung MPMP is yung meron ka ng nomination na mag-apply ng PR. Ibig sabihin, konting kembot na lang, apply ka na ng PR. Eh yung ibang umuwing TFW, nahihirapan pang mag-apply ng PR. Lamian. Diba? Napakasayang nun. Pagkakataon na yun. Nahirapan lang sa trabaho, na homesick lang. Wala na. Out na. Oh, nga pala si JP. Shout out para JP. Ang See you ina. soon, pare. Available bakery and peanut cooler to give customer service for recovery. Thank you. Kuha ako ng gloves. Mga ganito. Kasi pagka dito kasi sa Canada, lalo na pagka ganitong mga winter, kailangan ng mga windproof na gloves. Yung gloves ko kasi na matagal ko nang ginagamit, hindi siya windproof. So pagka lumalabas ako, malamig, masakit pa rin sa kamay. So kailangan ko maghanap ng mga windproof na gloves. Tapos yung mga bonnet na umaabot hanggang dito sa tenga. Yung mga ganun. Para pagka lumalabas, hindi talaga masakit. Masakit sa kamay, masakit sa tenga. Ganun. Come ako. Hindi, okay lang. Take your time, take your time. So, baga magbabayad na ako at kailangan ko ng tawag dito, punta sa cashier. Dahil, yo! Sorry, makakatraffic tayo. Ayun, bayad-bayad na muna kami. At madami nang nabili. Okay na yan. Pang isang lingguhan. Kailangan din magtipid pag nandito. Kaya pa ba? Kaya po. Nagugutom na yung aming kasama, so kailangan pa namin kumain. Gabi na po dito sa Canada at syempre sa Pinas, araw na, umaga na, mga ganun, araw na. So madilim na. Mamaya ulit, punta lang kami ng Popeyes at kailangan namin kumain. Papakainin lang namin si Morris. O, di sana kung walong. Tayo, wala na. Popeyes. Okay, order muna tayo ng Popeyes. At mukhang itong si Mark kung magde-deliver. Delivery boy ka na ba? Ayun. Always to kami. Popeyes. Alternative namin ng Jollibee kasi walang Jollibee dito sa Brandon. Oo, pero pag pumunta tayo ng Winnipeg, doon, magsawa tayo sa Jollibee. Ayun. So nga pala, pang last, anong may message mo sa mga nangangarap na butcher na pumunta dito sa Canada? Kuha kayo ng experience. Unang-una, kuha kayo ng experience. Tapos, training mo yung katawan nyo na magbuhat ng mga mabibigat. Sobrang bigat ng baboy dito. Yung friend mo na nandun, baka at saka ano? Baka tsaka baboy. Oo. Depende kung saan ka naka-assign ko. Oo. Kumbaga, hindi lang naman baboy yung mas butcher dito. May mga meat shop din mga baka. Ganun. Meron din. Oo. Kaya handa yung sarili. Meron sarili. Yung isip nyo, tsaka yung puso nyo. Yung kumbaga yung yung motivation. Spiritual nyo, tsaka Oo. Spiritual. emotional self nyo. Kasi iba dito, lalaban kayo lang, di ba? Bakbakan. Bakbakan talaga. Ayun. Lagi kong sasabi, bakbakan talaga. Pero hindi lang pera-pera isipin nyo. Hindi ibig sabihin kumikita kami ng dolyar dito, madali lang kinikita ang dolyar. Oo. Kailangan din paghirapan. Mahirap din. Oo. So, Sobrang hirap. pero worth it. Worth it yung hirap. Worth Para it. sa pamilya. Para sa pamilya. Experience ng mag 2 months pa lang, 2 months pa lang. worth it talaga. Sobrang worth it dito. Isama nyo. Lalo na pagsama yung pamilya nyo. Sobrang ang accommodation sa Canada ng may pamilya. Oo. Masaya. Ayun, salamat Mark. So ano naman masasabi mo sa sa mga nangangarap pumunta rito? Yung i-prepare nila yung sarili na, ano yung i-expect nila? Una sa lahat, yung sahod dito, tamang-tama nakakatulong talaga sa natin sa buhay. Oo. Pero
Wag lang. bago kayo pumunta dito, dapat yung isip nyo, sipagan nyo talaga yung trabaho. Kasi yan ang hanap buhay natin eh. Kailangan maging masipag dito. Hindi pwede yung iniisip nyo lang yung pera. Oo, Dapat paano kung nakaramdam sila ng sakit ng katawan? tiisin lang nila kasi nag-a-adjust yung katawan natin eh sa mabigat na trabaho. Oo, Tapos pag mga, bigyan mo lang na kahit 2 to 3 weeks, sasanay ka rin. Oo. Gano'n ka nakatagal dito? Mag 4 months, hindi, mag 5 months na ba? O magpa 5 months. O kaya na. Mga kasama ko sa bahay, actually, sila talagang binata ka, di ba? Oo. Ayun, binata. So, PM nyo na lang siya kung sinong gusto mag-apply. Ano ba requirements sa pagiging asawa? Hindi, joke lang. So, ayun, thank you sa advice. Okay ka na? Okay na, Hindi ka na okay na kung over? Okay na over, Chris. Ano naman masasabi mo? Una, magdasal kayo. Ayun. Dasal. Tapos, yung pupunta mo dito, dapat mag-motivate mo yung pamilya mo. Kausapin mo. Usapan mo. Tapos, saan kayo galing? Dahil sa mahirap. Motivate talaga mo. Kasi hindi tayo pwedeng habang buhay na maging mahirap sa Pilipinas. Isipin nyo yung pangarap nyo para sa pamilya. Yan. Tapos, dito at saka marunong ka dito. Marunong ka makisama. Ayun. Saka, budget din. Marunong Budget. mo budget. Tama. Mahal ang cost of living dito. No, yun lang. Mahal ang cost of living pero worth it naman. Worth it naman. So yun yung mga advice natin mga kasama. Kumbaga ilang buwan pa lang sila dito, nakaka-adjust na. Sa simula talaga naghirap sila. Katulad din ng kabayan natin na umuwi, mahirap daw, nahirapan daw. Muntik na daw magkasakit, na daw mangyari sa kanyang katawan, sa kalusugan. Pero sa una lang talaga yan. Lahat kaming Pilipinong nagtatrabaho sa industrial butcher, meat shop, lahat yan, nagdumaan lahat sa hirap ng karayom. Yung pinasok namin yung butas ng karayom sa sobrang hirap. Pero tiniis namin para sa aming pamilya, para sa aming pangarap na talagang natupad na, nandito na, pinagpapatuloy pa rin namin. So hindi yung ganun kadali ang pumasok dito sa Canada. Marami ang mga kababayan natin Pilipino nangangarap na pumunta dito sa Canada. At wag sana nating sayangin. Hindi dahil na saktan ka lang, nakaramdam ka lang ng sakit ng katawan, nakaramdam ka lang ng lungkot, nakaramdam ka lang ng pagka-miss sa pamilya, mawawala na yung pangarap mo, yung motivation mo sa kanila, o kaya yung talagang gusto mong mangyari sa buhay mo na mabago. So wag sana nating sayangin yun. Maraming Pilipino dito o sa ibang bansa sa Pilipinas ang gustong pumunta sa Canada at mag-stay pa dito sa Canada. Pero syempre, nasa tadhana na yan, nasa panahon na yan kung ipagkakaloob ng Panginoon sa kanila yan. So sa mga umuwi sa Pilipinas dahil hindi na mapapatuloy yung pagiging TFW nila dito para maging permanent residency ay talagang nakakalungkot na isipin dahil talagang sobrang pinaghirapan nila ang mag-stay dito, mamuhay dito, magtrabaho para sa kinabukasan ng pamilya nila, pero yun talaga. Ganun lang talaga ang buhay. So hanggang dito na lang mga tropa, at hope sana nakatulong tong video na to. May tulong kami, may naibigay kaming advice, at pagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo, at sana wag nyong sayangin yung pagkakataon na naibigay sa inyo, kasi yung opportunity hindi yan mauulit at mauulit ulit. So hanggang dito na lang mga tropa. Ayun, asan na yung binili mong kotse? You're giving me wind and